Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Okay, good morning po sa ating lahat. Sa ating mga kapatiran sa buong Cebu, sa Karkar, at sa ating mga kapatiran sa Panay at sa ating kapatiran sa ibang bansa. Magandang umaga po at sa ating mga makapanood sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa ating programa, ang Daily Bread. Nasa Numbers chapter 8 na po tayo. Okay. Welcome po sa ating deliberate sa Numbers chapter 8. Sa verse 1. Sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng 7 ilaw, iaayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. Iyon nga ang ginawa ni Aaron ayon sa inutos ni Abba Yahweh kay Moses. Ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto, gayon din ang palamuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moses ayon sa anyong huwaran na ipinakita sa kanya ni Abba Yahweh. Okay. Dito po natin makikita na ang taga-ayos or taga-maintain ng ilawan ng lampstand ay si Aaron at ang mga ilaw nito ay separate sa stand. Separate. So, ipinahatong lang ito. Hindi ito naka-built-in. So, yan po ang mga importanteng gawain ni Aaron araw-araw. Maga, hali at gabi, yan ay chine-check ni Aaron upang manatiling nakasindi itong ang lampstand na nasa loob ng tabernakulo. At kung ating titingnan, ang ginagamit ay pure na ginto at ang gumagawa ay si Mrs. yata. Sila pa rin ni Bisalel. Oh, Bisalel. At sa ating nababasa ito, ginawa ito ni Moses ayon sa ipinakita sa kanya ni Abba Yahweh doon sa... Ayon sa huwarang ipinakita sa kanya ni Abba. So, kung tingnan natin, mayroon talagang original na lampstand doon sa kaharian sa lugar ng Alahayam dahil may ipinakita ang Elohim kay Moses at yun ang sinundog ba? Ginaya. Kaya makita natin na mayroong possibility na mayroong tabernakulo doon at mayroong lampstand at lahat ng instruction ni Abba kay Moses, ang ending, sabi niya, gawin mo ito ayon sa pinakita ko sa iyo. Yun po mga kapatid. So, sa ating dito, itong huwaran na ipinakita ni Moses, ito ay nakita din ni Juan sa Revelation na nakita niyang arka doon at yung mga ilawan. So, ang ilawan pala na ito, doon talaga nagmumula sa kaharian ng Elohim at yung kopya lamang yun. So, hindi po natin matiyak kung nasaan na itong tinatawag na menorah dahil nasakop nga yung Israel at hindi na natin alam dahil ito ay pure na ginto talaga. So, posible ito ay nang ginawa nila dito ba? Singgito na bro. Okay, continue tayo. Continue. Sa verse 5, sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, ibukod mo ang mga Levita at linisin ayon sa kautusan. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Paahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang kasuotan. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng 2 batang toro, ang isang ihahandog na kasama ng handog na pagkaing butil, at ang isa ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan.
Dalhin mo ang mga Levita sa harap ng tuldang tipanan at iharap mo sa sambayanang Israel. Samantalang inihaharap mo sila kay Abba Yahweh. Ipapatong naman ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Levita. Ang mga ito'y iaalay ni Abba Yahweh bilang natatanging handog ng bayang Israel para maglingkod sa akin. Pagkatapos ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga toro. Ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang isa'y handog na susunugin upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. Ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang natatanging handog at ilagay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayanang Israel at sila'y magiging akin. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maialay kay Abba Yahweh bilang natatanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Ang panganay ay ng Israel ay itinalaga kong maging akin ng gabing lipunin ko ang mga panganay ng Ehipto. Kaya sila ay akin maging tauman o hayop. Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa tuldang tipanan sa paghahandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Sa gayong paraan ay mailalayo ang mga Israelita sa panganib na mamamatay kapag sila'y lumapit sa santuaryo. Okay. Sa ating napapansin dito, mayroong pinapagawang seremonyas si Elohim sa mga Levita na magtutulong sa paglilingkod doon sa tulda ng tipanan. At mayroon tayong napapansin dito sa verse 7 na wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Okay? Kaya po mayroong holy water sa Christian dahil mayroon pong dito po nila nakuha yon yung pundasyon ng principle na yon na kanilang doktrina ba ay dito po nagmumula dahil mayroon pong seremonya na pagwiwisik sa dugo sa tubig ang mga Levita. Pero sa ginagamit na tubig ay yung tinatawag na holy water, yun po ay sa Hebrew kasi tahor or clean ba, yung malinis na tubig. Kaya yun po yun ang ginagamit at ang tubig na yun ay kailangan nakuha nila or kinuha nila mula sa bukal sa dumadaloy na tubig, hindi po doon sa stagnant. At yun ay maiko-consider na yun ay malinis na tubig at magagamit sa seremonyas para sa paglilinis. At may nabasa ako na kukuha sila doon ng abo doon sa ginawa nilang handog doon sa kasalanan. Ihahalo. Para isagawa yung seremonyas. So, ito po yung pamamaraan ng mga Levita na ng Elohim para ang mga Levita ay maglingkod sa Elohim, ahitan ang buong katawan at papalinisan ang kanilang mga damit. Ito po yung mga tuntunin at sila po ay maghahandog ng 2 turo, yung isa para sa kasalanan at yung isa ay handog na sinunog. So, kung ating titingnan dito, ang mga gawain na ibinigay sa mga Levita ay nasa ilalim ng pamamahala ni Aaron at sa kanyang mga anak. So, kung tingnan natin sa buong tulda, ang pinaka-commanding-in-chief ay ang high priest. Siya ang magkatalaga. At mayroong mga tutunin, hindi ibig sabihin dahil si high priest ay siya ang commanding-in-chief, hindi pwedeng siya na dahil siya ang magbuot-buot kung ano ang mga tuntunin na ibibigay sa Levita. Mga Levita ay mayroon silang assignment. At ang assignment na yun, ang maghahawak ng assignment, taga-assign sa assignment na
para sa kanila ay si Aaron. Kumbaga si Aaron ang taga-ano lang, taga-talaga. Pero yung kautusan para sa kanilang gawain ay mula talaga sa Elohim. So, yan po ang mga tuntunin na ibinigay sa Aba para sa kanila. At sa pamamaraan ito, sabi ni Elohim, ito ang pamalit. Kasi ang buong panganay, lahat ng panganay ng Israel, mahayop man o tao, ay para sa Aba. Pero sa nadaanan po nating chapter, doon po natin nakita, pinapabilang yung lahat ng panganay at pinapabilang yung Levita. At naging halili po ang mga Levita sa lahat ng panganay ng Israel. Kaya ngayon, inanunod dito sa chapter 8 na instead na lahat ng Levita, lahat ng panganay, ay sinalo ito, tinubos ng mga Levita. Kumbaga, ang lahat ng Levita, yun na ang consider na panganay. So, yun ang nangyayari. At wala nang makakalapit sa tulda na hindi hindi Levita. Yung mga magsiservisyo. At sa programang ito, mailalayo ang Israel sa kapahamakan. Dahil ang Israel, dahil nasa labas ito, mayroong mga defilement at mayroong mga pagkakataon, baka labas-pasok doon sa bulwaga ng tipanan, baka yun pang kadahilanan upang sila ay mapapahamak. Pero sa pamamarang ito, hindi na sila mapapahamak. At ganun sa ibang pamamaraan din, ang mga Israelita ay mayroon na silang nagagawa ng seremonya para sa kanilang mga kasalanan. At yun na nga ang mga Levita itinalaga ng Elohim na magsiservisyo sa santuaryo. So, yun po, tuloy tayo. Sa verse 20. Ang mga Levita ay tinalaga nga ni Moses at ni Aaron at ang buong Israel ayon sa utos ni Abba Yahweh. Nilinis ng mga Levita ang kanilang katawan, gayon din ang kanilang kasuotan. Itinalaga nga sila ni Aaron at ginanap na ang paghahandog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Isinagawang lahat ni Moses ang utos ni Abba Yahweh sa kanya tungkol sa mga Levita. Pagkatapos ginampanan na nila ang kanilang tungkulin sa loob ng tuldang tipanan bilang katulong ni Aaron at ang mga anak nito. Okay. Kung tingnan natin ang senaryo sa talata, hindi talaga sila nagsisimulang maglingkod kung hindi ito matapos ang seremonyas. So, kung tingnan natin, mayroong mga seremonyas na sinasagawa sa paglilingkod ng tulda. Mayroong pag-aahit at sa buong katawan. At ang gagawa siguro nito ay sila na mismo siguro, yung mga Levita. At posibleng ito'y gagawin doon sa mismong tulda ng tipanan. Doon to gagawin kasi bago ito naiutos, andun na yung tulda at isasagawa yung seremonya pagwiwisik ng tubig. At ang lahat ng ito ay ginawa ni Moses ayon sa utos ng Elohim. Pagkatapos saka nagsisimula ang mga Levita na maglilingkod sa tulda ng tipanan. So kung tingnan natin, may mga sumusubok ba na mag-asta Levita. Pero kung tingnan po natin, mayroon pong mga tuntunin ang mga Levita na gagawin seremonyas bago simulan ang kanilang gawain. Mayroong turong baka, mayroong pong mga tuntunin na ibinigay para masimulan ang mga gawain na nasusulat alang-alang sa kanila. So, mayroong mga nagaganyan, sabihin na natin, lang yan, libi-libitahan lang, ngunit hindi libita. Okay. Sa verse 23, sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. Mula sa edad na 25, tutulong sila sa gawain sa loob ng tuldang tipanan. Pagdating nila sa 50 taon, pagpapahingahin na sila sa ganoong gawain.
Maari pa silang tumulong sa kanilang mga kapwa Levita sa pagganap ng mga ito ng kanilang tungkulin sa loob ng tuldaang tipanan. Subalit, hindi na sila maaaring magsagawa ng paglilingkod. Okay. Sa puntong ito, dito sa verse 23 hanggang sa verse 26, mayroon pong sinasabing edad ang mga Levita na makakapaglingkod sa tulda. Ang sinabi dito, 25 to 50 years old maglilingkod. So, kung tingnan natin, 25 to 30, 25 to 50, sakto-sakto talaga. Ang edad na yan ay malakas, nasa simula ka sa 25, sakto sa lakas, at sa 50, sakto-sakto rin. So, ito yung mga tuntunin na ibinigay ng Elohim na sila ay magsisimula at titigil. Pero not actually titigil talaga dahil ang sinabi dito, makakatulong-tulong sila pero hindi na talaga sila yung, kung sabi saya pa, di na sila yung saligan dyan ba? Pag sila po'y darating na sa edad na 50. At kung mababalikan po natin sa chapter 4, mayroon pong nakasulat doon na tungkol sa mga Levita na sila po ay maglilingkod starting sa age of 30 at hanggang 50. Yun po ang instruction. So, kung ating titingnan, dito ang sabi 25 hanggang 50. Pero sa ating napapansin sa pagkatapos ng instruction na hanggang 50, mayroong sinabi na makakatulong sila hanggang sa kaya siguro. Pero hindi na talaga sila yung sabi nating saligan dyan ba na sila yung sasagawa. Dahil na lang yung sa kanila, assist. So, baka sabihin ng iba, nagbanggaan ang Torah. Ang napapansin namin mga kapatid, itong 25 to 30, posibleng itong 5 years, ito yung pag-uobserba. Sabihin na natin OJT, training. At pagdating ng 30 years old, doon na siya ganap na siya na talaga ang pwede na rin siyang magturo or siya na ang gagawa. So, yun ang posible dahil hindi man doon imposible naman kung tingnan natin sa normal na sitwasyon. Alam naman natin, hindi basta-basta ang tungkulin sa paglilingkod. Kasi banal na gawain at pag nagkakamali ka at nalimutan mo yung yung assignment mo, pwedeng ikamatay mo. Kaya kung tingnan natin, posibleng itong 5 years na napaaga dito, 25, ay maunawaan natin na ito ay nasa stage ng training. Nasa training ito, period. At doon sa chapter 4, pagdating ng 50, wala nang sinasabi na pwede pa siyang tumutulong. Pero dito sinabi, tutulong-tulong siya at mag-assist siya. Kumbaga, ang service ay nasa mga 20 years service na paglilingkod sa mga Levita. Tapos yan, na lang, assist na lang. Training 5 years, tapos 30, start na siya na talaga yung sasagawa sa tungkulin. Baga, example, yung Levita, malapit na siyang mag-50. Tapos, kailangan na may papalit na sa kanya. So, before siya mag-50, kung mayroong edad na 25, bago siya 45, yung may 25. So, yung 25, sama-sama na yun doon sa 45. Sa pagkadating niya ng 50, yung 25, nag-30 na rin. So, yun na ang papalit at magkapalit na ang sitwasyon. Yung 50, siya na yung magtutulong, siya na yung mag-assist as instruction. Yung isa yun na ang gagawa. So, yun po ang posibleng mangyayari nito or nangyayari nito. So, dito po nagtatapos ang ating chapter 8 ng Numbers. Salamat po ng marami at magandang umaga. Shalom Aleichem.